natin dito? Dito yung indoor natin na area na. Bali, ilang horsepower to? Malamig na ba? Ayan na to, ayan na. Sir, bali, dito ang location ng AC. Gawin natin. Clean type na aircon. Floor stand. Mga Karos, good morning po. Good morning. Kamusta po kayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Webes, bali June 25. Bali mga Karos, for today's video, dito sa Garden Premier Project, may nakaschedule ngayon ng installer ng aircon para po rito sa split type ng living area at saka sa may second floor area para sa floor stand naman po. Tapos project update na rin tayo sa Anyana Bel Air West Project. Meron po tayo ipapadeliver po doon ng mga flashing para sa back extension. Ngayon nararanasan na natin yung medyo maulan-ulan na araw. Kailangan na natin pa-installan po ng flashing po yun. Tapos project update na rin tayo sa ika-4 na araw na structural natin sa New Leaf Subdivision Project. Kaya ito mga Karos, samahan niyo pumili kami ngayong araw ng Webes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali mga Karos, nandito tayo sa Garden Premier Project. Good morning kila client owner. Yan, umuulan. Umuulan. Opya. Ayan na. Bali, ito nga po pala yung karton na pinagagamitan ngayon ng installer ng tiles natin para doon sa laundry area. Wall tiles. Nagkulang pa kasi ng mga 7 or 8 piraso. Ayan, bali, bibili pa tayo. So ito, okay na yun dito. Napaayos na po natin sa kasama natin yung tiles. Rainy season na. Yan, inabot na kami ng rainy season sa renovation dito. Yan. So sa TV console, ito na nga po pala yung ginagawa. Ayan, naglalagay na po kami ng WPC panel. Bali, ano lang to, no? Hindi ka na maglalagay doon banda. Yung papunta ron. Kung ano lang yung tutok niya. May ilaw pala to. Yun, meron yan. Sa taas. Sa taas dito yung ilaw sa ilalim. Sa ilalim, meron doon. Meron. May nakita ko ngayon sa ilalim. Ito naman dito. Ito wala. Ito wala to. Yan naman ang meron. Sige. Isa yan sa mga sikasuhin natin. Sabi ko na pa. Yung mga natin sa ibabaw. Ganyan na rin. Kasama na. Yung mga Siyam na lahat. Sasampuin ko na para kung sakali. So ito na yung update. Oo nga. So ito yung update dito. Tapos yung tungkol nga pala rito sa ilalim, kita nyo may opening siya, no? So sayang naman kasi kaya pa ng storage siya kahit pa paano. Pero yung magiging pintuan yan, mga nasa ano, no? 60 cm na lang, no? Yun na lang talaga kasi maraming mga hadlang dito eh. Ayun, no? May mga dulo, tsaka rito pa. Yan. Ito nga pala yung ginagamit namin. Ito. WPC. Ito. Kung kaya mo palang paabutin, matakpan. Oo. Para hindi na pipintura. Ito na lang pala yung pipinturahan sa taas, no? 8. Pero maano yung design. Dapat hanggang 7 ka lang. Oo, pangit na pag umabot sa gitna yan. 7 lang, no? Ito pang 7 na ito eh. Pang 7 yan. Yan, okay na yan. Ayos na yan. Actually nga, dapat hanggang dyan lang eh. Kasi yung disenyo, no? Hindi na maganda. Last na yan, sige. Yan, last na yan. Yan yung hawak mo. Pang-anim. Pang-anim lang talaga. Yung disenyo kasi yung tinitingnan namin, hindi na maganda pagka pinabot sa gitna. So sa baba yung split type na aircon. Tapos dito naman yung floor stand. Yan, may mag-install dito ngayon. Tapos ito na nga po pala yung TV console. Yan. So ito yung pinaka-disenyo niya.
Ayan. Ayan, yung mga ilaw to. Nakikabit na yun nga lang, wala pa yung mga switches. Switches and outlet. Yan, tapos yung pagpipintura rito. Ngayon, kapag natapos nga po pala itong mga pader na to, isa-isahin na po namin yung mga yung mga window grills. Ipapasuyo lang po muna natin yung pagsisilicon sealant na ito. Pagka okay na yung silicone sealant, yung window grills na, papadali na natin. Yan. Bali, mamaya, nandito na yung pintor. Madadagdagan na pala kayo rito mamaya. After break time. Dito na sila dito? Oo, dito na sila. Oo, dito na. Oo nga eh. Yan yung project namin pala ngayon sa phase 3. Last day ngayon. Ngayong araw ng Webes. Umaga hanggang tanghali. Pero yung uploading nun, pakihintay na lang mga karohas. Yan, pakihintay na lang. Yan. Maganda na dun. Linis na. Tapos ayan, papaumpisa na natin ito. Yan yung floor stand, dito po ikakabit. Yan na. Okay na muna tayo rito sa garden. Yung ibang wall fluted panel, yung ganito, yung iba nito, dito po yung gagamitin mga karos. Yan dyan. Tsaka rito. Yan, binili pala natin yan sa may Biga branch ng City Mini Home Depot. Kaya okay lang kung okay lang po kung masobrahan kami sa gamit nito dun sa TV console. Tatlong adhesive pa. Sige, noted. Siguro, di ba may pang-anim pa yan, no? Ayan. Yan ang pang-anim. Yan, okay na yan kung ganyan. Ayos na. Hindi naman natin to tinitipid sa materialis. Hindi lang ho kasi siya maganda tingnan kung aabot siya rito. Pero pabor sana sa amin kung aabot dito kasi may ibang part na hindi napinturahan. Ayun, no? Yun yung purpose namin, matakpan. Pero syempre doon tayo sa disenyo. Yan na. Ay, meron pala akong hindi nakita dun sa sa walk-in closet habang nandito tayo. Walk-in closet. Tatingnan natin to. Eto. May binili kasi ako materialis na nakaraan. Ayun, ito siya. Ayan na. Ayan na. Meron na. Okay na. Medyo nga lang, no? Medyo may tunog lang. Kasi yung tunog na yun, ito yun. Hindi naman natin makakabit ng to eh. Yung totally 0-0. Yan, meron yan. Para kagaya nito. Ayan na. Kailangan may konting luwag po talaga. Ayan na. Sa kabila rin, ganun din po rito sa kabila. Ayan na. Yun. Okay na. Ayos na. Bale, ito, hinasikaso muna natin yung kulang na tiles na installer natin dun sa laundry area. Yung laundry area natin dun sa Garden Premier Project. Yan, nagpapadagdag pa siya ng tile adhesive. Pagbalik na lang po natin, pupunta muna ako ng Anyana ngayon. Malapit lang kasi yung Anyana rito eh, para makapagbigay na rin tayo ng assignment, instruction dun sa tropa. Tara! Nandito na tayo sa Anyana office. Nagpapila pa ako na gate pass. 10 flashing po yung ipapasok namin ngayon. Bali, di-deliver po to galing po sa CNT Metal Roofing sa may 13 Martires. Okay, pasok na tayo rito sa Anyana Bel Air West Subdivision. Let's go. Pag nagpupunta ako ng opisina, kumukuha na ako ng marami nito. Tapos nagbibigay din tayo dito sa assigned lead man natin dito sa site. Yan. Okay, good morning nga pala kila client owner. So ito yung ongoing project natin dito sa Anyana. Isang Maxine na 100 square meter yung lot area and 80 square meter yung floor area. So ito yung ating concrete canopy dito sa fence, sa may service entrance. Ayan, inaasikaso na. Bali may ilaw po siya.
Tapos yeah, may ilaw po siya dito sa pinaka ano, concrete canopy niya dito. Tapos may drip mold pa letter U, yan paikot. Kailangan po yan, drip mold. Tapos ito yung inasikaso nila dito. Yan, plastering, wall plastering. Yan na. Kapon nga pala, nandun ako sa CMT Metal Roofing. Ito, bumili tayo ng Flexiban. Yan na. Kung magiging maganda yung weather, pwede na ano, papahira natin. Basta maganda yung weather. Ganito yung ano. Roller. Bibili ako yung malaki. Malapad. Malapad ba yun? Yun doon? Dito pa sa loob. Ay, okay. Sige, sige. Dito ka kayo. Oo. Ano ba yung tinutukoy mo? Dito pa lang yung tinutukoy ko eh. Dito pa lang. Oo, yan pa lang yung tinutukoy ko. Para malagyan natin ng flashing. Pwede. Oo. So, yan pa lang. Pagtitirahin na yung ano. O, pagtitirahin na lang, doon na lang natin. Kasi hindi pa naman natin talaga ano yun yan. So, ito po. Palinis mo na rin yung bubong. Kasi nandyan na rin naman kayo mamaya. Yan, okay na pala, no? Nalagyan na ng plastering yung mga, pwede na. Pati yung mga pala. Oo. Yan, basta, ano, basta gumanda po yung panahon. Kasi ngayon, basa pa yung mga pader. Yung mga firewall. Ito yung pinagagawa natin dito. Ayun sa concrete canopy. Kaya wag nyo kalimutan yung drip mold. Paikot po. Kasi yung ilaw nito, sentro, poste-poste, no? Sentro nyo lang po dyan sa gitna. Poste-poste. Poste-poste. Yan. Ito naman, plastering. So ito na yung pinahayos natin dito. Okay na yan. So kami kailangan pagka dito sa pinakalagayan po nung ano, ng mga capping, mahalaga talaga yan na walang bungi or walang lagpas yung palitada. Para pulido pong maayos yung itsura ng flashing kapag ka naikabit. Start na rito, wall plaster. Ayan lang, bali nagpa-deliver tayo ng flashing. Tapos yung tungkol sa buhangin, yung buhangin, ay madami pa naman yun. So hirap lang ho kami talaga rito sa ano, sa mga stock file. Nahihirapan kami. Ito medyo maluwag-luwag na dito banda. Baka sa susunod dyan na po yan. Okay na. Sige, sige. Si Sir Jojo. Good morning pala na, sir. Good morning. Good morning. Ayan. Sila po yung kinuha nga installer dito. Ay, Sir Jo. Pwede ba natin paliwanag to? Itong ikakabit natin na to. Okay. Habang nandito tayo. Isa carrier brand na naka-floor stand. Tama? Nakatayo. Dito. Tapos ilang horsepower to? 4 horsepower. 4 horsepower. Tapos ito yung kanyang condenser. Sige. Carrier brand. Yan, carrier brand. Floor. Slim type na siya. Slim type. Kasi pansin ko nga masyadong mali, ano siya, hindi siya malapad. Hindi kagaya ng iba nakikita ko na malapad. Sige sir, okay na po. Floor mounted inverter aircon. Yan, pinaka yung ano niya, maglalabas ng lamig or indoor dito po. Dito po natin ilalocate. Tapos syempre nakaharap yan banda rito. Dito na po yan sa may kanto. Tapos ito naman yung condenser niya. Yan. So common, parang siyang split aircon din. Kaya sinabi na split, hiwalay yung indoor, hiwalay yung outdoor. Tapos itong malaking condenser niya, dito po siya mapupunta yung location. Ito sinukatan na namin kanina. Sa pader, standard may allowance siya ng 30 cm. Ayan, naka-allowance siya ng 30. Tapos sa flooring naman, naka-gap siya ng 20 cm. So, yung ano na yun, yung height nun is 80 cm naman. Ayan. Tapos, ito na po yung ano natin, ito na po yung gagamitin natin na floor drain or yung linya ng water line release na i-release po ng lamig ng aircon.
So meron na po dito, nakaabang na tayo. Ayan, tapos ano pa, yung gagamitin natin dito is L bracket. Yan, L bracket po. So naka L bracket po ito. Tapos nakahang sa flooring, hindi siya nakadikit. Tayo. Yan na. Plus 8. Plus 8. Tapos dito rin is carrier pa rin yung ginamit. So ito is split type aircon din, pero yung pinaka indoor niya ay yung naka wall mount po sa pader, nasa bandang itaas. Tapos yung condenser naman niya po is dito namin napagkasundoan. So dito po banda, lilitaw talaga ng bahagya yung mga copper tube niya, copper tubing line at saka yung sa water line. So ano yun, lilitaw, pero gagamit sila ng plastic moldings dito. Doon din po sa taas, gagamitan din po dun sa taas ng plastic molding. Yan po yung napagkasundoan nila client owner. Kunin mo na yung ano. Sir, bali dito naman, ano naman yung gagamitin natin dito? Dito yung indoor natin na Aura. Yan, magandang klase yung ano natin, yung aircon natin dito. Aura. Carrier Aura. So bali, ilang horsepower to? Yung horsepower na ilagay natin dito ay 2.5 horsepower. 2.5. Kaya na ba to? Lalamig na to. Kaya na to sir, kaya na to. Sir, bali dito ang location ng AC na nandito banda, hindi nandito sa gitna ha. Ay, oo nga pala. Nandito po, baka nabago yung layout. Babaguhin natin. Dito po yan. Babaguhin natin. Ayan, dito po. Okay. I-adjust natin ang konti. Sa akin nakikita ko, igitna mo na po yan, yung gitna ng bintana na yan. Tapos ito, ng pader, gitnaan nyo na po. Sige sir. Diyan na lang. Okay. So yan, papabago natin yung ano. Baguhin natin. Ha? Baguhin natin. Yung gitna ng aircon. So yung mga tiles nabili ko na, ayan. Ayan yung tiles. Ito, karagdagan. Para po rito. Ayan. Inuumpisa na rin po rito yung sa cabinet. Ito yung sa cabinet. Kaya ito na yung gitna ng aircon natin. Okay, yan. Pwede. Pero yun nga sana, inati mo na lang sana doon. Saka sa guhit mo rito. I-divide mo na lang. Sa gitna ng bintana. Ayun, sige. Yan na. Ito yung plastic moldings. So ito yung materyales na kung saan, baga parang yung mga wire ng electrical, may moldings tayo na nilalagay. Ganon din yan, ito rin. Yan o. So dito, nabibili po ito ng, hindi ka pwedeng bumili ng tingin nito kung ano lang yung sukat na kailangan mo. So ang kailangan dito, mapapasobra ka talaga. So pag binili mo to, hindi ko pa alam yung actual na sukat nito kung ilan. Yan, pero maganda na rin tingnan pag meron ito. Tapos pipinturahan po namin ang kakulay ng tatapat sa pader. Ayan. Ayan bracket. Yan. Bale ito, unti-unti na nakukompleto yung bahay nila client owner. Yan, dalawang AC. Tapos yung ilalagay po dun sa pinaka parang attic, ano po siya, window type aircon po yan, na manggagaling mismo kila client owner. Maganda yung ano nito sir, plate ng Aura. Para matigas May sarili ng label bar. Okay Hindi na kailangan ng label bar, no? Oo. Pag sinilip mo, pantay mo na lang, okay na. Ayos. Bali mga karaos, okay na tayo rito sa Garden Premier Project. At nagpunta na nga po pala sila client owner din. Ayan o. Ayan, nagpunta po sila client owner dito. Ayan, nakapagbigay na po ako ng instructions sa mga naiwang gumagawa rito. At saka syempre dun sa contractor ng aircon supplier and installer. Ayan, tapos nag-usap na rin kami nila client owner. Yung project na to,
Sa July, halos turnover na namin to sa July. Pero ang pinaka deadline po nito is sa August. Yan, August, kailangan parang nandito na sila. Yan, may allowance pa kami na 1 buwan. So kung sakaling may maisip pa sila client na mga ipagawa pa, may adjustment pa kami na 1 month. Sana lang, ang hiling natin, kasi syempre pag July medyo maulan na yon. Sana naman hindi ganun kaulan. Mahirap po kasi mag turnover din talaga ng isang project kapag ganito na maulan. Ayan. Bali, itong araw nga po pala ng Huwebes, ito yung araw na kung saan gagawa po kami ng turnover video para sa project natin sa Lumina Homes Phase 3. Yan, makakarating po ako doon mga 10:30. Yan, mag-start na po tayo mag-shoot ng video po ron. Yan, let's go mga karohas. Project update uli ako dyan mamayang hapon, kasi nag-usap kami ng contractor ng aircon na hapon pa sila matatapos dyan sa 2 unit. Tapos after ko lang po mag-vlog dito sa Lumina Homes Phase 3, yan, dediretso muna ako ng New Leaf Subdivision para makapagbigay ng update. Bali mga karohas, kakatapos lang po natin mananghalian. Ayan. Okay, bali, papunta naman po tayo ng New Leaf Subdivision Project. Yan, update po tayo dun sa mga nagawa. Siya nga pala mga karos, nagtatanong nga po pala nung project natin sa Lumina Homes Phase 2. Binanggit ko po sa previous vlog po natin na ginawa ko lang po muna yung back extension and front extension ng bahay. Ngayon, hindi naman po nagmamadali yung client owner. Sobrang tagal pa bago po siya titira. Pero naka-line up po sa amin yung kung kailan po namin siya tatapusin. Abangan nyo na lang po. Ayan. Sa mga naghihintay, alam ko na-excite po kayo na matapos yung project. Kasi ilan sa mga viewers natin, syempre may mga inner row house project. At alam ko na inaabangan nyo po yan. So sa ngayon, biyahe po muna tayo. Kasama ko nga pala si Mrs. Siya po yung minsan na camera, nung mahawak ng cameraman. Paano yung babae ka? Diba dapat camera camera woman ka. Okay, abangan nyo po yung vlog namin na yan. May ginawa kami vlog na siya na po mismo yung nag-shoot ng video. Yan yung update sa weather, paghapon umuulan na. Let's go. Pagkatapos ko sa New Leaf, sa ano tayo? Babalik tayo sa Garden Premier Project. Tara. Bali mga karaos, nandito na tayo. Ayan, buti naman na pagdating natin dito ay hindi na po umuulan. Medyo ambon lang. Siya nga pala, nadagdagan yung materialis natin dito. Nagpa-deliver tayo kaninang umaga. Kaya kung mapapansin nyo, yung buhangin, ayan na, dumami siya. Yung hollow blocks, dumami rin dito. At nadagdagan yung graba natin. Tapos yung semento, nadagdagan din. So, worth of 21,500 po yan. Yun na idagdag. Yan, umaambot. So, ayan, nabuhusan na nga pala to. Nakapagbuhos na rito. Kulang pa kami ng isang poste rito. Kasi ito, medyo sadya yung nito. Sadya yung mga ilalagay natin parilya tsaka rebar. Yan. So ito, tie beam. Inaasikaso na nila yung tie beam dito paikot. Tapos nagkakasan na rin po sila ng pinaka dowels natin, which is yung pinaka vertical. Yan. Na. Yeah. Inabot kayo kanina? Naulan. Doon ang lakas eh. Lakas din. Yan. So yan. Asahan natin to kapag nabuhusan nila to. Yan, pwede na mag CHB laying yan. Yan, naka-ready na. Okay. Yan. Naka-ready na. Ito yung karagdagan na semento. Yan. Dumami na, bali total of 60 bags na yung semento natin dito. So bukas Biyernes. Yan, kung mabubuhusan to. Huwebes ngayon pala, bukas Biyernes. Yan, baka meron na tayo makita dyan na nakakasa.
na CHB. Yan na. Ambon. Uy. Napakinabangan natin dito yung yung dala-dala po natin na pamorma dun sa Anyana Bel Airways. Ito yung mga pamorma na dala po natin dun. So ito na po yun, yung nagagamit na. Ayoko sana isama sa vlog, pero nakaka-alarma dito. Yung tatlong workers natin dito nag-stay in sila. Nawalan po sila ng mga cellphone dito. Tapos nai-report naman na po sa guard. Tapos tiningnan dito, ayan, may CCTV to. Ayan yung kanto na yan. At ayun nga, nakita yung hindi na natin isasama rito yung footage. Yan na nakita. Basta dito naman sa vlog nagsasabi tayo ng totoo. Yan, nakakapagtaka nga lang bakit nakuha sa kanila. Ayan. Pero pinagtataka ko yung mga gamit din dito. Ano rin bakit hindi kinuha? Tagal-tagal ng tenga nito. Pero hindi nawala yung mga gamit dito. Siguro ang layunin nun isa manguha lang na maliit na bagay pero malaki ang pakinabang. Ayan, yun lang siguro na napapansin ko. Ayan, kawawa naman sila. Ayan, tinanong ko na sila kanina. So yung dito daw sa kanya, halagang 3.5 daw na cellphone ang nawala, ang natangay. Yung pinaka leadman naman nila uwian naman. Ito ang masakit, halagang 10,000. Yun, halagang 10,000. Siguro naman di na uulit kasi wala na makukuha. Di ba hayaan nyo, magtrabaho lang tayo. Kahit second hand naman natanggap kayo, at least meron. Hindi muna ako mangangako, pero syempre pinaghirapan nyo yun Gagawa kong paraan kahit second hand, at least may mga gamit kayo. 10,000, maganda na yun, magandang klase na yun sa panahon ngayon. Ay. Pero ito nga, meron akong mga personal na gamit dito, kagaya ng tools. Hindi naman nawala, wala naman nagkulang talaga rito, matagal na rito. Pati doon, ito yun nga yung masaklap, pati sila, ayan, pati sila daw dyan nanakawan. Ni-report nyo 2 AM, pinuntahan nyo kagad sa guard. May ibang layo ninyo. Mahilig sa maliit na bagay na, pero malaki pa kinabang. Siguro mabibenta niya kagad. Kasi kung maglalabas siya ng malalaki, may hirapan siyang bitbitin. Yung sa'yo naman, tig 7,000 ang halaga. Subukan ko makagawa ng paraan, pero mahirap mangako. Kahit segunda mano, natanggap ka naman. At least may magagamit na. Kababa naman sila rito. Sila rin Kaya totoo ba, nawalan din kayo? Ilan ho kayo dyan? Nako. Ang nakakapagtaka kasi, paano kayo nakakuhaan? Bukas po yung iba yung yung dito. Palabas. As hindi nyo naramdaman? Wala nang nakakaramdam sa inyo? Wala? Napag-share ko lang kagabi. Grabe. Nireview nga daw yung CCTV footage doon. Meron nga daw pag-alagala. Meron nga nakakita. Pero madilim, hindi kita, hindi klaro. Nasilip nyo rin, sir? Oo. Tinignan ko na rin. Kawawa na may mga workers. Oo, doble ingat na lang. Magtulungan na lang kayo. Ito, medyo tatagal naman to dito Gagawa rin kami ng paraan na para maliwanag dito. Baka magdala ako ng solar. Oo. Kawawa naman yung mga rito gumagawa. Pinaghirapan nila yun. So yun lang po muna yung update dito. Doon po yung nandun po yung CCTV camera, pero sa layo niyan hindi na talaga klaro.
Tapos yung sumunod niya daw na pinuntahan dito. Dito naman po yung sunod na pinuntahan. Ay. O siya, mauna na ako rito. Na double check ko naman na yung mga ginagawa nila. Ayan na, magbubuhos po sila ng ng tie beam. Tapos syempre, pag nagbuhos sila ng tie beam, ayan na. Drill, bali, naka-nosing ha. Tapos ang CHB natin, medyo adjust dito. So ito, may mga abang naman na nadawin. Yan, buti yung isang kasama namin, hindi po siya rito, hindi po siya nag-stay in. Malamang kung nag-stay in, yan, baka nadali. Ayan, na lang, kukompleto ng gravel bedding. Tapos mamaya, magbubuhos sila ng lason dyan, paikot. Lasunin nyo pa ba? Oo, panibago naman to, panibago. Isang pasada lang. Ayan. Na sila, laso na dyan, panood naman natin yan. Tapos bago magbuhos, lalasunin ulit para sigurado. Kasi yan ang request ng may-ari. Yan ang kagustuhan ni client. Ay. For the first time sa project natin, meron ganito nangyari. Check, nalooban yung namin, ginagawa namin doon. Nai-report din ba kan? Mga alas 2 daw na madaling araw eh. May ganun pala rito, no? Pero pinagtataka ko, ba't hindi kinuha yung mga malalaki, yung importante? Yung puro cellphone lang kinuha sa kanila eh. Siguro parang hand carry lang, no? Kawawa rin. Sige, hindi naman na siguro mauulit yun. Oo, sige, sige ha. Sige pa. Nakabalik na tayo rito sa Garden Premier Project. Ayan na, bali update na po tayo rito sa mga nagawa. So kamustahin natin yung sa aircon installation. So bali, ito po siya. Ito yung condenser sa first floor. So gumamit po ng plastic moldings dito para maging maayos at maitago po yung mga wirings at saka yung copper tubing. Ayan. Tapos yung installation ng indoor. Actually mga karos, na rito, malamig na, malamig. Ayan, pagpasok pa lang rito, malamig na. Siyempre, tinesting na po yan. Ayan o. Tapos dito, okay na yung sa pintuan. So, alignment na lang. Magkakaroon po ng cabinet handle to. Tapos, papipinturahan natin ng white paint, kagaya nito. Sa laundry area. Ayan. Tapos meron pa tayong mga pinapaayos dito sa kitchen area kasi may konting pagbabago. Ayan, magkaroon ng mga additional dito banda. Boss, pero electrical din ka, boss? Electrical? So ito na yung pinaka-indoor ng floor stand. Ang cute na, sir, na. Ang ganda, no? Ayos, ayos. Ay, cute lang, no? Boss, pabalik ko. Ito. Yung nasa dulo ba ng kulay puti mo, malapad? Buka? Buka ba yung Tapos tingnan na rin natin to. So ito yung ginagawa rito. Gumamit din sila ng plastic moldings dito. Tapos yung pinaka outdoor unit niya, ito na po. Yung bahagyang malaki. So sabay naman po ito sa standards, yung mga gap dun sa mga pader, para kahit pa paano sa maintenance at saka syempre nakakahinga yung unit. So sakto lang naman po ito. Yan na. Sabay na lang po sa kulay ng pintura po ito kapag ka natapos. Yan na. Ang ganda. Ganda ng unit. Nakatayo lang. Akala ko malaki. Ang liit lang pala nito, ano? Oh, yan na. Ang liit, ah. Yung slim type na. Oh, slim type lang, ah. Area. Oh, inisip ko masasakop niya yung buong pader, eh. Yung yung dati, yung iniisip natin na Oo. original na size ng 4x4. Kaya nga. Eh, nung sinabi nila, slim type. Dami mo. Ang ganda. Kaya, Lalim. ganda. Yeah. Ayan, okay na po muna tayo. Bali, ito yung slim type na aircon.
na floor stand na ipinakabit ni client owner. So ito pala yung tatak niya, carrier. O, diba? Okay sir, lain mo na. Sige, sige. Ayos na. So ito, ayos na rin sila rito. Bali yung installer, kinulang sila ng parang sa elbow rito. Dapat ito may cover din. Yan, pwede naman ihabol nila. Ang ganda oh. Tibay din oh. Moldings. Tibay. Oo. Lamig. Yung lamig dito abot. Ang lamig. Ang lamig-lamig. So ito na. Pagaganahin na lang po ito. Makita. Lakin tayo. Bakit yung hida? Bakit ba? Bakit? Bali mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ayan, ngayong araw po ng Webes. Ayan, mauna na rin po ako sa tropa. So time check, alas 4:05. Meron lang po tayong hahabulin na materialis dito sa City Mini Home Depot, dito sa may Biga branch. Kasi yung mga tropa ng Anyana, nagtatrabaho pa po sila ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dito sa Phase 5 project. So kailangan mapuna natin ang materialis yun. So hanggang dito na lang. See you on my next vlog. God bless. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara.